Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagbagsak lang ng 7 butil ng bigas sa harap ng iyong tarangkahan ay maaaring magbukas ng mga nakatagong biyayang matagal nang naghihintay na pumasok sa iyong buhay? Maaaring simple itong pakinggan, pero para sa maraming Pilipino, ang ritual na ito ay nagdala ng hindi inaasahang pera, kagalingan, at maging ang pagbabalik ng matagal nang nawalang pag-ibig sa kanilang buhay. May dahilan kung bakit naniwala ang ating mga ninuno sa banal na gawain ito, at kung bakit marami pa rin ang tahimik na ginagawa ito hanggang ngayon. Dahil kapag nagawa mo ito ng tama may nagbabago. Kung naramdaman mong para kang naipit, iniwan ng swerte, o binablock ng mga enerhiyang hindi mo nakikita, maaari itong ritual ang matagal mo nang hinihintay. Naranasan mo na bang linisin ang iyong bahay, magdasal ng taimtim, at magsumikap araw-araw, ngunit pakiramdam mo ay nakabitin pa rin ang mga biyaya, laging abot tanaw pero hindi dumarating? Sa paniniwalang Pilipino, hindi lang ito basta kamalasan. Ito ay isang espiritual na harang. At kadalasan, mas simple ang sagot kaysa sa iniisip mo. Alam ng ating mga lola at lolo ang mga lihim na ipinasa mula pa noon. Isa sa mga yon, ang pagbuhos ng 7 butil ng bigas sa harap ng iyong tarangkahan, hindi sa loob ng bahay, hindi sa bulsa, kundi sa mismong lugar kung saan pumapasok ang enerhiya. Hindi ito basta pamahiin. Ito ay isang sagradong ritual ng pag-aayos, nilikha upang pumasok ang proteksyon, kasaganaan, at tuloy-tuloy na daloy ng biyaya. Ngunit dapat mo itong gawin ng tama, may tamang puso, at sa tamang sandali. Sa video na ito, matutuklasan mo kung bakit gumagana ang ritual na ito, paano ito gawin ng maayos, at ang mga palatandaan na dapat mong bantayan pagkatapos. Dahil kapag bumukas na ang tarangkahan, usad na ang iyong kapalaran. Ang nakatagong kahulugan ng tarangkahan. Sa maraming sinaunang bahay ng Pilipino, ang tarangkahan ay hindi lang simpleng hadlang para pigilin ang mga hindi kilala, ito ay isang espiritual na checkpoint. Isang hangganan kung saan humihinto ang mabuti at masamang enerhiya, naghihintay ng pahintulot na pumasok. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang lahat, mga biyaya, sumpa, swerte, at malas ay dumarating sa pamamagitan ng tarangkahan. Isipin mo ito, bago pumasok ang isang tao sa iyong bahay, saan siya tumitigil? Bago ang padala, bago ang bisita, bago ang magandang balita o masama, lahat sila naghihintay sa pasukan. Kaya maraming lumang tahanan ang may maliliit na ritual malapit sa tarangkahan, pagwisik ng asin, pagsindi ng kandila, o pagsabit ng bawang o pulang tela. Dahil alam nila, doon nag-ipon ang enerhiya. Ito ang unang tagapangalaga ng iyong espasyo, at sumasalamin ito sa kung ano ang handang tanggapin ng iyong tahanan. Ngunit narito ang mas malalim na katotohanan. Kapag palagi kang pagod, kapag parang dumadaan lang ang pera sa iyong mga kamay, kapag biglang sumasabog ang mga alitan nang wala namang dahilan. Madalas hindi ito tungkol sa nangyayari sa loob ng bahay. Ito ay tungkol sa kung ano ang pinapayagang manatili sa labas ng sobrang tagal, mga hindi nakikitang enerhiya, hindi nasasabi, na humaharang sa kapayapaan at biyaya na makapasok. Kaya kailangang espiritual na linisin at ialin ang iyong tarangkahan. Hindi lang linisin ng tubig, kundi iaktiba gamit ang intensyon. At ang ritual ng bigas na ibubunyag namin ngayon, nagsisimula sa mismong lugar na ito. Ang bilang na 7. Ang mga butil ng bigas. Ang tahimik na dasal na binubulong habang ginagawa ito. Lahat ng ito ay konektado sa ideya na ang tarangkahan ng iyong bahay ay pinapasukan ng iyong buhay. Kung ito ay espiritual na barado, sarado, o nakalimutan, kaya kahit ang pinakamakapangyarihang biyaya ay umiikot lang sa labas, hindi makapasok. Sabi ng isang lola, kapag hindi bukas ang pinto ng loob mo, hindi rin makakapasok ang biyaya sa labas. Sumasalamin dyan ang iyong pisikal na tarangkahan. Dito nagsisimula ang ritual at dito nakikinig ang universo. Kaya bago mo hawakan ang bigas, dapat mong maunawaan ang kabanalan ng lugar na pagbubuhusan mo. Dahil hindi ito simpleng tarangkahan, ito ay isang portal. At kapag naaktiba mo ito ng may pananampalataya at linaw ng puso, mapapansin mo ang pagbabago. Mag-iba ang enerhiya. Magiging mas magaang ang hangin. Maging ang iyong mga panaginip ay magiging mas malinaw. Handa ka na bang buksan ang espiritual na pinto? Bakit may banal na lakas ang bigas? Bago pa nagkaroon ng pera, bago pa lumitaw ang mga barya o papel na salapi, nandyan na ang bigas. Sa tradisyong Pilipino, ang bigas ay hindi lang pagkain. Ito ay buhay, alay, proteksyon, at kasaganaan na pinagsama sa isa.
Kapag may ipinanganak na sanggol, ang lola ay nagwiwisik ng bigas sa paligid ng silid upang salubungin ang kasaganaan sa buhay ng bata. Kapag may lumilipat sa bagong tahanan, ang unang inihahakbang sa loob ay bigas at asin, hindi muebles, hindi damit, dahil ito ang sumasagisag sa kabuhayan at espiritual na proteksyon. Maging sa matatandang kwento tungkol sa aswang o masasamang espiritu, ang mga tao ay nagbubudbod ng bigas sa pintuan upang lituhin o paalisin ang masamang enerhiya. Bakit? Dahil ang bigas ay may alaala ng mga ninuno. Taglay nito ang enerhiya ng lupa, ng tubig, ng magsasaka, ng araw, at ng pamilyang kakain nito. Ito ay dalisay. Ito ay simple. Ngunit taglay nito ang kapangyarihang magpakain, magpagaling, at magprotekta. Ang bigas ay isang buhay na simbolo. Bawat butil ay kumakatawan sa binhi ng buhay, isang hiling, o maging isang espiritual na susi. Sa maraming ritual ng Pilipino, ginagamit ang bigas bilang kasangkapan ng paglipat ng intensyon. Nais mong alisin ang inggit o usog. Ipahid ang bigas sa katawan at itapon ito. Nais mong protektahan ang isang taong bibiyahe. Balutin ng tela ang bigas at ilagay sa kanyang bag. Nais mong basbasan ang iyong tahanan. Maglagay ng hilaw na bigas sa garapon sa 4 na sulok ng bahay. Ngunit ang tunay na lakas ng bigas ay hindi lamang kung ano ito, kundi kung paano mo ito ginagamit ng may paniniwala. Kapag hawak mo ang 7 butil ng bigas sa iyong kamay, hindi lang pagkain ang hawak mo. Hawak mo ang simbolo ng kasaganaan. Hawak mo ang mensahe sa universo na nagsasabing, handa na akong pagpalain. Handa na akong tumanggap. Naniniwala ang ating mga ninuno na hinihigop ng bigas ang intensyon ng taong humahawak nito. Kaya kung takot ang nasa puso mo, takot ang dadalhin ng bigas. Ngunit kung puno ng pasasalamat ang iyong puso, ang bigas ay nagiging ilaw na umaakit ng biyaya sa tahanan. Ito ang dahilan kung bakit ang ritual na ito ay hindi basta pamahiin. Ito ay pag-aayos ng iyong enerhiya gamit ang bagay na matagal ng banal sa ating kultura. Isipin mo, ang bigas ang unang iniaalok sa nagugutom. Ang unang iniingatan kapag gipit. At ang unang nagbibigay ng kapayapaan sa bawat hapagkainang Pilipino. Kaya kapag ibinagsak mo ang bigas sa harap ng iyong tarangkahan, hindi lang butil ang iyong binibitawan. Binibitawan mo ang takot, hadlang, at pagdududa, at itinatanim ang binhi para sa kasaganaan, kaliwanagan, at tuloy-tuloy na daloy. Hayaan mong ang iyong mga kamay ay gumabay hindi ng nakasanayan, kundi ng malinis na intensyon. Dahil tatandaan ito ng bigas. At tutugon ang universo. Ang banal na bilang na 7. Bakit hindi 3 butil? Bakit hindi 1-0? Bakit eksaktong 7 butil ng bigas ang inihuhulog? Para masagot ito, kailangan nating tumingin lagpas sa mga numero at pumasok sa kaluluwa ng simbolismo. Ang bilang na 7 ay palaging may dalang sagradong kahulugan sa paglipas ng panahon, sa iba't ibang kultura, at lalo na sa espiritualidad ng Pilipino. Sa Biblia, nilikha ang mundo sa loob ng 7 araw. Mayroong 7 kulay ang bahaghari, 7 arkanghel, at 7 kaloob ng Espiritu Santo. Maging sa mga panaginip at bisyon, madalas na iniugnay ng mga Pilipino ang bilang na 7 sa pagkumpleto, kasakdalan, at banal na kaayusan. Hindi basta pumipili ng numero ang ating mga ninuno. Bawat bilang, bawat hakbang, bawat dasal, punang intensyon. Napansin mo ba kung gaano karami sa ating mga pamahiin ang may kinalaman sa 7? Kapag may itim na paru-paro na pumasok sa bahay, tahimik kang bibilang hanggang 7 bago magsalita, dahil pinaniniwalaang ito ay kaluluwa ng ninuno. Kapag may pumanaw, minsan ay hindi nagwawalis ng 7 araw upang igalang ang presensya ng kanilang espiritu. Kapag gumagawa ng anting-anting, kadalasang inuusal o hinahalo ng mga albularyo ang kanilang timpla ng 7 ulit upang maging mabisa. Ang bilang na ito ay isang kodigo, isang espiritual na hudyat na mayroong bagay na kumpleto, nakaayon, at handa ng magbago. Sa numerolohiya, ang 7 ay bilang ng seeker, ang naghahanap ng katotohanan, ang kaluluwang nakikinig. Ito ay malalim na konektado sa panloob na karunungan, sa mas mataas na dimensyon, at sa mga sandaling nagbibigay ng sagot ang universo sa mga tanong na matagal mong dala sa katahimikan. Kaya kapag naghuhulog ka ng 7 butil ng bigas sa harap ng iyong tarangkahan, hindi ka lang basta gumagawa ng ritual. Nagpapadala ka ng malinaw na mensahe sa enerhiya sa paligid mo. Ako ay nakaayon. Ako ay handa. Tinatanggap ko ang kumpletong siklo ng kasaganaan. Bawat butil ay kumakatawan sa isang harang na inaalis. Pagdududa,
takot, pagkakasala, inggit, pagkaantala, kalituhan, pagtutol. Habang bumabagsak sila sa lupa, hindi lang sila basta nakahiga roon. Binubuksan nila, hinihigop at pinapalaya ang enerhiya. Sa mga tahanang Pilipino, ang mismong gawain magbilang, lalo na ng dahan-dahan at may dasal, ay isang anyo ng meditasyon. Ito'y nag-aanyaya ng kaliwanagan at tumutulong na ituon ang isip at puso sa layunin ng ritual. Maaaring hindi mo makita ang paputok. Ngunit mararamdaman mo ang pagbabago sa iyong dibdib, sa iyong paligid, at maging sa iyong mga panaginip. Dahil ang pito ay hindi lang tungkol sa dami, ito ay tungkol sa espiritual na pahintulot. Ito ang sandali kung kailan ang iyong intensyon ay umaabot sa espiritual na dimensyon at bumabalik na may tugon. Natupad na. Kaya sa susunod na hawak mo ang bigas sa iyong palad at magsimulang magbilang, tandaan. Bawat numero ay isang hakbang hindi lang palabas ng iyong tarangkahan, kundi palalim tungo sa iyong kapalaran. Ang proseso ng ritual, isang step-by-step na gabay. Ngayong nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng tarangkahan, ang banal na enerhiya ng bigas, at ang dibinong kahulugan ng bilang na 7, panahon na upang ibunyag ang pinakapuso ng lahat. Ang mismong ritual. Ito ay hindi isang karera. Hindi ito isang bagay na gagawin mo ng minamadali bago pumasok sa trabaho o bago ka mag-scroll sa iyong telepono. Ito ay isang banal na gawaing pang-ayon, isang sandali sa pagitan mo at ng universo, nasasaksihan ng mga ninuno at tinutugunan ng mismong enerhiya. Kaya simulan na natin. 1. Piliin ang tamang oras. Ang pinakamakapangyarihang oras para gawin ang ritual na ito ay sa panahon ng katahimikan, maagang umaga bago sumikat ang araw, o gabi habang lumulubog ang araw at lumalamig ang hangin. Ito ang mga oras ng espiritu kung kailan bukas at se. 2. Ihanda ang bigas. Kunin ang eksaktong 7 butil ng hilaw na puting bigas. Hawakan ang mga ito sa iyong palad, huwag sa lalagyan o kutsara. Hayaan mong dumikit sa balat mo ang mga butil upang masipsip nila ang iyong enerhiya at intensyon. Huminga ng malalim. At habang hawak mo ang bigas, tahimik mong bigkasin sa puso. Ipinapalaya ko ang hindi na para sa akin. Tinatanggap ko ang nakalaan sa akin. 3. Tumayo sa iyong tarangkahan. Lumapit sa iyong pangunahing pasukan, ang gate, pinto, o hangganan kung saan pumapasok ang tao at enerhiya. Tumayo nang nakaharap sa labas, patungo sa mundo. Dito mo ibabagsak ang bigas. 4. Itakda ang intensyon. Pumikit sandali. Isipin mong may liwanag na dumadaloy papunta sa iyong tahanan, parang banayad na hangin na nagdadala ng biyaya, kapayapaan, at panibagong simula. Idilat ang iyong mga mata, tumingin ng banayad sa lupa sa labas ng iyong tarangkahan, at mahina mong bulongin. Naway buksan ng mga butil na ito ang daan para sa nakatakdang dumating sa akin. Bibilang ako ng 7, at habang ginagawa ko ito, tinatanggap ko ang pagbabago. 5. Ihulog at bilangin. Gamit ang iyong kanang kamay, dahan-dahang ihulog ang bawat butil ng bigas isa-isa, sabay bigkas ng bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Damdamin ang ritmo. Bawat bagsak ay parang senyas, tulad ng mahinang pagkatok sa espiritual na pinto. 6. Humina at lumayo. Huwag pulutin ang bigas. Huwag tapakan. Huwag walisin. Dahan-dahan kang lumiko at bumalik sa loob ng iyong tahanan. Ginawa mo na ang iyong bahagi. Hayaan mong manatili ang mga butil. Hayaan mong panahon, kalikasan, at enerhiya ang kumilos. Maaari mong ulitin ang ritual na ito lingguhan o buwanan, lalo na sa mga panahong puno ng stress o pagkakatigil. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Ang pinakamahalaga ay ang iyong pananampalataya at kaliwanagan ng isip. Huwag mo itong ibahagi sa mga tatawa o hahamak dito. Ang mga banal na gawain ay nararapat lamang igalang. Ang simpleng ritual na ito, kapag ginawa ng may sinseridad, ay tahimik na isinasagawa ng mga matatandang Pilipino sa loob ng maraming henerasyon. At ngayon, ikaw ay ginabayan upang matutunan ito. Naihulog na ang bigas. Nabilang na ang 7. At ang universo ay nakikinig. Ano ang maaaring maramdaman o makita pagkatapos ng ritual? Kapag naihulog mo na ang bigas at bumalik ka na papasok sa iyong tahanan. May nagsisimulang magbago. Hindi palaging sa malalakas at halatang paraan.
kundi sa banayad na bulong, sa di nakikitang paggalaw, sa mga tahimik na palatandaan na ipinapadala ng universo para lamang sa mga tunay na marunong makinig. Maaari mong maramdaman ang biglang gaan ng hangin. Parang ang bigat na matagal mong pasan sa dibdib ay marahang inalis. May ilan na kinikilabutan kahit wala namang hangin. May iba namang nakakapansin ng kakaibang katahimikan, hindi yung walang laman, kundi yung may banal na presensya. Huwag mong asahan ang paputok. Ang asahan mo ay pagkakaayon. Marami nang gumawa ng ritual na ito, lalo na ang matatandang Pilipino, ang nag-ulat na nakaranas sila ng ilang palatandaan sa loob ng 1 hanggang 3 araw. Narito ang ilan na maaari mong mapansin. 1. Malinaw o prophetic na panaginip. Sa gabing matapos ang ritual, maaaring maging matindi, emosyonal, o kakaibang tiyak ang iyong mga panaginip. Hindi ito basta aksidente. Sa kulturang Pilipino, ang mga panaginip ay madalas na mensahe mula sa mundo ng espiritu, mula sa mga ninuno, mga anghel, o maging sa iyong mas mataas na sarili. Kung makakita ka ng pintuan, hagdan, palayan, ibon, o barya, ito ay mga simbolo ng paggalaw, paglaya, at espiritual na paanyaya. Isulat mo ang mga ito. Ipinapakita ng panaginip ang mga bagay na hindi maririnig ng iyong gising na isip. 2. Biglang kapayapaan o katahimikan sa bahay. Kung dati puno ng tensyon, ingay, o maliliit na alitan ang iyong tahanan, huwag kang magulat kung tahimik na bumalik ang kapayapaan. Ang enerhiyang nilinis mo sa labas ng iyong tarangkahan ay ngayon ay nagpoprotekta laban sa muling pagpasok ng negatibong puwersa. Maging ang mismong atmosfera ay mararamdaman mong nag-iba. 3. Ibon, paru-paro, o pusa sa malapit sa tarangkahan. Tila simple lang ito, pero sa maraming paniniwala ng Pilipino, ang mga hayop ay mga sugo ng espiritu. Maaaring may paru-paro na dumaong kung saan mo ibinagsak ang bigas. Maaaring may ibon na dumapo sa iyong tarangkahan at umawit. Maging ang pusang gala na biglang umupo malapit ay tinitingnang palatandaan ng espiritual na paglilinis. Huwag mo silang paalisin. Obserbahan. Ngumiti. At tahimik na magpasalamat sa iyong puso. 4. Paulit-ulit na numero o biglang pera. Maaari mong biglang mapansin ang mga numerong 111, 333, o 777 sa resibo, orasan, o palatandaan. Ito ay mga angel numbers, mga kumpirmasyon na tinanggap ng universo ang iyong ginawa. May ilan ding nakakatagpo ng mga barya sa lupa, kadalasan malapit sa kanilang tarangkahan o habang naglalakad sa labas. Sa pamahiin ng Pilipino, ang makakita ng pera matapos ang panalangin o ritual ay hudyat na muling bumabalik ang enerhiya ng kasaganaan. 5. Emosyonal na paglabas. Huwag kang magulat kung bigla kang umiyak ng walang dahilan o kung maalala mo ang lumang sugat sa puso. Ito ay paraan ng kaluluwa upang magbigay ng puwang dahil maaaring isinama ng bigas ang mga hadlang na emosyonal na hindi mo namamalayan. Tanggapin ang pagbubuhos na ito. Ibig sabihin nito ay gumagalaw na ang iyong enerhiya. Tandaan, hindi nagtatapos ang ritual kapag dumikit ang bigas sa lupa. Doon pa lamang ito nagsisimula. At ang tanging tungkulin mo ay manatiling bukas, mapagmasid, at nakaayon sa mga palatandaang susunod. Dahil kapag nagsimulang gumalaw ang enerhiya, alam ng mga biyaya kung saan ka matatagpuan. Mga dapat iwasan panandang pandagdag mga espiritual na babala. Bawat makapangyarihang ritual ay may taglay na isang di nakikitang sangkap na madalas nakakaligtaan, paggalang. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang ginagawa mo kundi kung paano at bakit mo ito ginagawa. Maaaring simple lang tingnan ang ritual na ito ng bigas, ngunit ito ay nakaugat sa banal na karunungan ng ating mga ninuno. Kapag isinagawa ng may taos puso, ito ay nagiging tulay, nag-ugnay sa iyong tahanan sa agos ng universo at sa pabor ng espiritu. Ngunit kapag ginawa ng pabaya, o may maling intensyon, maaaring wala itong maidulot, o mas masama pa, baka ito'y makagambala sa balance imbes na magbalik nito. Narito ang mahahalagang pagkakamali na dapat iwasan at mga espiritual na babalang dapat tandaan. Huwag gawin ng minamadali. Hindi ito isang bagay na gagawin mo habang nagsi-check ng telepono o bago umalis sa kasayahan. Tumutugon ang enerhiya sa presensya. Kung magulo ang iyong isipan, mawawala ang bisa ng ritual. Maglaan ng oras. Gawin itong sandali ng katahimikan, pagninilay at banal na paghinto. Huwag gawin ng may pagdududa o panlilibak. Kung ginagawa mo lang ito, pangsubok, ngunit sa loob-loob mo ay iniisip mong kalokohan ito, hindi ito gagana.
Sa paniniwala ng Pilipino, ang dasal na walang paniniwala ay hindi tumatagos sa langit. Hindi ito magic trick. Ito ay pakikipag-ugnayan sa pagitan ng iyong intensyon at ng banal na tiyempo. Huwag pag-usapan kaagad pagkatapos. Iwasan ang pagsasabi sa iba ng, kakagawa ko lang ng ritual na ito para makaakit ng biyaya. Lalo na kung sasabihin mo sa mga tatawa o magdududa. Nawawalan ng lakas ang mga banal na gawain kapag inilantad sa panlilibak o pag-aalinlangan. Hayaan ang resulta ang magsalita. Hayaan ang mga biyaya na tahimik na dumating. Huwag gawin kapag punang matinding emosyon. Kung sobra kang galit, malungkot sa pagdadalamhati, o balot ng inggit, huminto muna. Gawin ito sa ibang araw. Ang emosyonal mong kalagayan ay nakaapekto sa panginginig ng bigas. Ayaw mong magtanim ng enerhiya ng kaguluhan. Ang nais mong itanim ay kaliwanagan, pag-asa, at pagpapalaya. Huwag tapakan o walisin kaagad ang bigas. Kapag naihulog mo na ang 7 butil, iwanan lamang. Hayaan ang kalikasan, panahon, at espiritu na kumilos. Ang agad na pagwawalis o pagtapak dito ay parang pagputol ng tulay bago makatawid ang biyaya. Huwag gumamit ng marumi o bulok na bigas. Mahalaga ito. Ang mga butil na gagamitin ay dapat malinis, buo, at may intensyon. Hindi sila basura. Sila ay mga binhi ng enerhiya. Mag-aalok ka ba ng pagkain sa isang bisita o mahal sa buhay? Kung hindi, huwag mo ring ialay ito sa universo. Panghuling paalala. Laging magsimula ng may maikling dasal sa iyong puso. Humingi ng gabay. Magpasalamat ng maaga. At tapusin ang ritual ng may katahimikan upang bigyang daan ang enerhiya na manahan. Dahil ang mga pintuang espiritual ay bumubukas ng tahimik, ngunit makapangyarihang bumubukas kapag pinararangalan ang proseso. At kapag nagawa ng tama, ang ritual na ito ng bigas ay higit pa sa mga butil na nasa lupa, ito ay nagiging hudyat sa banal. Nahanda ka na? Natanggap mo na ngayon ang isang bagay na para sa marami ay nadidiskubre lang ng hindi sinasadya. Isang sinaunang susi, tahimik na ipinasa sa loob ng maraming henerasyon ng mga Pilipino. Hawak sa iyong palad bilang 7 butil ng bigas. Inihulog hindi bilang pamahiin, kundi bilang espiritual na pag-aayon. Ang ritual na ito ay hindi nilikha para ayusin ang lahat ng magdamag. Ito ay nilikha para buksan ang isang tarangkahan. Isang tarangkahan kung saan ang hindi nakikita ay nagiging malinaw. Kung saan ang enerhiyang nakaharang ay muling dumadaloy. Kung saan ang mga biyayang naghihintay sa gilid ng iyong buhay ay sa wakas makakahanap ng daan papasok. At ngayon, hindi ka na ang parehong tao na nagsimula ng paglalakbay na ito. Dahil may nagbago noong hinawakan mo ang mga butil sa iyong kamay. May umusad noong ibinagsak mo ang mga ito ng may intensyon. At may nabuksan noong binulong mo ang bawat bilang. Ang totoo, mas makapangyarihan ka kaysa iniisip mo. Ngunit ang kapangyarihang iyon ay nagiging buhay lamang kapag sinamahan ng pananampalataya, pagtutok, at pagsuko. Alam na ito ng ating mga ninuno. Hindi nila kailangan ng malalaking ritual. Ginamit nila kung ano ang nasa kanila, bigas, tubig, asin, kandila, dahil alam nila na ang pinakamahalaga ay ang iyong enerhiya. Ang iyong paniniwala. Ang iyong kahandaang makipagtagpo sa universo sa kalahating daan. Kaya ngayon, habang ikaw ay nagpapatuloy, tandaan ito. Kung may dumating na mabuti sa iyong buhay nang hindi inaasahan, mumiti. Gumana ang ritual. Kung nakatulog ka ng mahimbing ngayong gabi matapos ang maraming gabing walang pahinga, magpasalamat. Gumana ang ritual. Kung may humingi ng tawad, lumitaw ang isang pagkakataon, o kahit naramdaman mo lang na gumaan ang iyong kalooban, gumana ang ritual. Dahil ang ginawa mo ay hindi maliit na bagay. Ito ay isang mensahe sa iyong kapalaran. Handa na ako. Ngayon, dahan-dahan mong bigkasin ang mga affirmations na ito sa iyong puso o malakas upang marinig ng iyong espiritu. Mga affirmation na ulitin. Binubuksan ko ang mga tarangkahan ng aking buhay upang tanggapin ang nakalaan para sa akin. Pinalalaya ko ang mga harang na pumigil sa aking mga biyaya. Sa 7 butil, tinatawag ko pabalik ang kapayapaan, kasaganaan, at kaliwanagan. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng maliliit na gawa na ginagabayan ng malaking pananampalataya. Hindi na ako nakatigil. Ako ay nakaayon. Ang enerhiya sa aking tarangkahan ay dumadaloy ngayon ng may liwanag at proteksyon. Hindi ko hinahabol ang para sa akin. Ako'y naghahanda upang tanggapin ito.
Bawat hakbang na aking ginagawa ay ginagabayan ng mas mataas, mas banal na lakas. Pinagkakatiwalaan ko ang hindi nakikita. Pinagkakatiwalaan ko ang mga palatandaan. Pinagkakatiwalaan ko ang tamang oras. Handa na ako. At alam ito ng universo. Banggitin ang mga ito tuwing kailangan mong muling kumonekta sa enerhiyang pinalaya mo. Isulat ang mga ito. Ilagay malapit sa iyong tarangkahan. Bulongin sa mga tahimik na sandali. At laging tandaan, hindi mahalaga kung gaano kaliit ang isang gawa kapag ginawa ng may paniniwala, ito ay umaalingaw sa mundo ng espiritu. Kaya kung muli kang makaramdam ng hadlang, alam mo na ang dapat gawin. Bumalik sa tarangkahan. Hawakan ang mga butil. Magbilang hanggang 7. At hayaang matagpuan ng mga biyaya ang daan pauwi.